Tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout ko muna itong isa nating kababayan na si Neil Vlogs at soon siya naman daw ang nandito sa South Korea. At umpisahan mo nang mag-aral ng Korean language kabayan kung gusto mo magtrabaho dito sa South Korea at yan ang first step kung gusto mo mag-apply dito sa South Korea. At meron ngang mga lumalabas na balita na marami raw ang bumabagsak sa EPS topic exam ngayon kasi nagsimula kahapon. Sa totoo lang ay matagal nang ganyan yan at marami naman talagang bumabagsak sa EPS topic exam. At mahirap talaga yan, lalo na kapag kukunti pa lang ang inyong alam na Korean language vocabulary. Pero doon sa maraming alam na Korean language vocabulary ay simple na lang sa kanila yung exam na yan. Kaya ang payo ko ay padamihin ang Korean language vocabulary. Kahit noon pa naman ay marami na talagang bumabagsak diyan sa EPS topic exam na yan at unang-una ay hindi naman natin salita ng ibang lahi yan kaya talagang mahirap. Ang talagang mga pumapasa lang dito ay yung talagang matsatsaga mag-aral at saka yung iba naman ay nakakatsamba rin kahit kunti ang alam. At doon sa napansin ko, doon sa ilang nagpo-post tungkol sa exam, may nakita ko na medyo maraming lumalabas na graph. Siguro mga 5 o 4 na graph yung lumabas daw sa EPS topic exam niya. At sa totoo lang ay kayang-kaya nyo namang sagutan ang graph. At may video ako ng mga keywords. At siguro pag yung mga keywords na yan, dyan sa video ko na yan, pag panoorin nyo yan, basa-basahin nyo rin. Kasi pag na-memorize nyo lahat, yung mga keywords na yan sa video ko na yan, ay malamang kahit ilang graph yung lumabas doon sa exam ninyo, ay kayang-kaya nyong sagutan. Kahit sabi nga ng iba ay pagdating daw sa graph ay parang bonus question yan. Kaya siguraduhin ninyo na kaya nyong sagutan lahat ng graph kasi malaking tulong yan. At sa mga picture naman, ang nakikita ko sa picture ay marami ding lumalabas na picture. Minsan sa reading may 3 lumalabas o 2 at sa listening ay may lumalabas din na 2 o 3 kaya napaka-importante din na i-familiarize nyo yung mga picture sa book 1 and 2, yung reviewer. At katulad nga ng nasa screen na yan, pagdating sa picture na yan ay kahit konti lang ang alam ninyong vocabulary ay kayang-kaya nyong sagutan yung picture na yan. Katulad ng nasa picture na yan, ang nakalagay dyan ay Ipyujinon musuntot imnika. Ano daw yung ibig sabihin ng sign na nakalagay sa picture na yan? Number 1, ang nakalagay yogeso, dito daw, umsigol, pagkain, mukji masipsio. Please, wag daw kumain doon. Wag daw kumain dito. Number 2, yogiso sajinol chikji masipsio. Bawal daw mag-take ng picture, bawal daw mag-picture doon. Number 3, yogiso tamberol PUG masipsio. Wag daw, please daw, wag naman nag-alger doon. At number 4, yogiso junwa dungwarol haji masipsio. Wag daw gumawa ng tawag doon o wag daw tumawag doon sa lugar. Sa picture na to, halimbawa kukunti lang ang alam ninyong vocabulary, ito na lang yung tingnan nyo yung sa gitna. Halimbawa, itong nasa gitna, yung umsik, pagkain. Ibig sabihin, pagkain, nakita nyo na, di ba? O ibig sabihin, ang sagot dyan ay number 1. Kasi may pagkain Tapos may nakaguhit na doon sa gitna. At hindi naman pwede itong number 2. Nakalagay dyan, sajin. Ibig sabihin, sajin, picture. Wala namang camera na nakalagay. Kaya hindi yan ang sagot. Tapos dito naman sa number 3, yung nasa gitna, yung tambe, ay sigarilyo. Wala naman kayo nakikita ng sigarilyo, di ba? Kaya hindi rin yung number 3. Tapos dito naman sa number 4, jonwa. Call. Diba? Wala namang telepono na nakalagay, kaya hindi rin number 4 yung sagot. Kaya ang sagot talaga dito, ang tamang sagot talaga dito ay yung number 1, umsik. Di ba? At doon sa mga nagtatanong na kung magkakaroon pa raw ba ng second registration ngayong taon, ay walang nakakaalam yan mga kabayan. Ang tanging nakakaalam lang yan ay BMW at HRD Korea.
Ngayon, doon sa 7,500 na mga mag-i-exam simula ngayong buwan hanggang 29 ba, hanggang 29 yung exam, tuloy-tuloy, araw-araw meron nag-i-exam. Ang nababalitaan ko ay kukunti lang talaga yung mga pumapasa. Ano? At palagay na lang natin na hindi maabot yung 3,000. Kasi dun sa 7,500 na mag-i-exam, ang kukuhanin nila, ang quota nila dun ay 3,000. Ano? Palagay na lang natin na 2,000 yung 2,000 lang o kaya 1,500 lang yung nakapasa doon sa 7,500, baka naman magkaroon pa ng second registration. Sana nga. Pero ang nakakaalam lang yan ay BMW at HRD Korea. Kaya ang magagawa lang natin ay maghintay lang tayo ng announcement at huwag titigil sa pag-aaral. Diretso lang kayo. At malamang, di na natin alam, siyempre, malay natin. Kaya huwag titigil sa pag-aaral, tuloy nyo lang yan. Pag may nasagap naman akong balita, ay gagawin ko agad ng video yan. At huwag kayong mag-alala. At lagi din naman akong nakatutok sa mga mga bali-balita na yan. At ako'y nakikibalita din. At siyempre, binabalita ko rin sa inyo.